Base naman sa pinakahuling datos natin, posible hanggang sa weekend na magkaroon tayo ng bagyo na maaaring mabuo pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Enero. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Makikita natin na dalawang weather system pa rin nakaka-apekto sa ating bansa. Malaki yung tsansa pa rin ng mga pag-ulan, partikular na dito sa Luzon, Visayas at ng Mindanao. Itong northeast monsoon o hanging amihan na siya nakaka-apekto sa mahilagang bahagi ng Luzon, easterlies ang siyang nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Malaki yung tsansa pa rin ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng northern Luzon, habang sa nalalabing bahagi nating bansa, thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Base naman sa pinakahuling datos natin, isa hanggang isang bagyo ang maaaring mabuo pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Enero. Sa Palawan, posible mga isolated rain showers and thunderstorms. Halos ganitong panahon din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, posible din yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Dito sa may bahagi ng Luzon, makikita natin na malaki yung tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon, partikular na sa Cagayan Valley, at maring umabot ito sa may area ng Aurora. Samantala, itong Ilocos Region, Cordillera, kasama din itong nalalabing bahagi din ng Central Luzon, ay posible yung mga isolated light rains dulot ng northeast monsoon, habang sa nalalabing bahagi nito ng Metro Manila, kasama yung Southern Luzon, ay asahan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At narito naman magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa may bahagi ng Visayas. Sa Tacloban City, epekto ng shear line, malaki yung tsansa ng pag-ulan sa bahagi ito ng Kabisayaan. Itong Metro Cebu at Iloilo City ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Kamaynilaan at sa Baguio, muling iiral yung northeast monsoon, kaya posible yung mga isolated light rains, habang sa Legazpi City sa may bahagi naman ng Bicol ay muling iiral o makakaapekto yung shear line, dahil doon ay malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Legazpi City. Sa Mindanao naman tayo, makikita natin sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, may mga tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!